Thank you, Pastor Alvin. Magandang umaga sa inyong lahat. So, mas maganda na po ang ano natin, ang sound natin at madidinig na ng lahat. Okay, bahagi natin ang salita ng Panginoon. So, itinutuloy po natin ang series of preachings ni Pastor Alvin. Nasa Book of Efeso tayo. Book of Ephesians. So, saliksikin natin yan. Maganda yan. Buksan niyo mga Bibles and hopefully nasa screen natin ang slides. Okay. Ang mga Kristiyano po, tandaan po natin, ang mga Kristiyano ay tinatawag na born again. Tayo ay mga bagong nilalang na. Okay. Pag sinabing born again, ang ibig sabihin noon, meron kayong dating buhay at kayo ay nabuhay na mag-uli sa pamagitan ng spiritual rebirth. Yun nga, pinanganak tayo muli. Ngayon, ang challenge kasi ng mga Kristiyano ay pagka pinanganak ng muli, ay dala lamang sa pangalan. Hindi po nararapat yun. Ang dapat kasi, kung ikaw ay born again na, ikaw ay bagong Kristiyano na, pwede ba tayong lumakad dito? Hanggang dito lang. Ang ano kasi, ang dapat nun ay maging yung iwan na natin yung dating buhay natin. Hindi na yon ang ating pinamamuhay. So kasi maraming Kristiyano ang nangyayari, born again na, pero yung dating pag-iisip, hindi lamang dating pag-iisip, yung mga dating gawa ay binabalikan pa. Ang sabi ng Bible, hindi. Hindi na, dapat bago na tayo. So ang ating scripture ngayon, tignan niyo po ang ating Ephesians chapter 4, verse 18. Tignan natin sa screen. Ephesians 4, Susunod pa. Verse 18, basahin natin. Okay, sabi, sa pangalan ng Panginoon, iginigiit ko na wag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila. So sabi ni Pablo, ang linaw-linaw po, iginigiit. Pagka sinasabing iginigiit, yun ay kanyang iniuutos sa atin. Hindi yun optional. Kung makikita niyo po, tignan niyo ang tema ng ating scripture. Hindi nakikiusap ang Bible, hindi sinasabing, please, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay, huwag na yung dati mong ginagawa. Ang sinasabi, iginigiit. Sabi sa ibang translation, ito ang dapat mong gawin sa pangalan ng Panginoon. Yun po ang importante. Yun po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ano ang mga ginagawa ng mga kahit Kristiyano na? Ang Book of Ephesians po ay sinulat sa mga Kristiyano na, sa Ephesians Church. So ang nangyayari, bakit kailangan pampalalahanan ni Pablo ang mga Kristiyano na nananampalataya na wag na yung mga dati. Ang sabi nga niya, wag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Mga taong hindi pa Kristiyano, mga taong hindi pa born again, mga taong nasa mundong ito. Ang sabi, wag na natin gayahin. Ang paalala ko lamang po sa inyo, ang gusto kong maintindihan nyo talaga ay, ang Kristiyano po ay hindi katulad na ng mga tao sa mundo. Ibang-iba na po sila. Kailangan makita sa atin ang kaibahan. Kasi kung walang nakikita ang kaibahan sa atin, meron pong problema. Ang Kristiyano, kahit bago pa siya po ay nag-iiba na ang kanyang pananalita. Nag-iiba na ang kanyang pagkilos. Nag-iiba na ang kanyang pag-uugali. Nag-iiba na ang kanyang pananaw sa mundong ito. Okay? Kaya ang sabi, wag na kayong kagaya ng mga hindi mananampalataya. Hindi na kagaya ng mga dati. So maganda yung mga testimonies na nadinig natin dito. Dati ako ganon. Sabi nga ni Brother Gino. So yung nakaraan natin ay hindi na dapat balikan. Bagong umpisa, bagong pamumuhay. Ulitin po natin, ang sabi, wag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos na walang kabuluhan ang iniisip nila. Yun po ang description na kaya sinasabi ng Diyos na iwanan niyo na yung mga dati kasi yung dati nating pag-iisip, yung dati nating pag-uugali ay wala pong kabuluhan.
Ibig sabihin, walang saysay. Ngayon, address natin, ipaliwanag natin yun. Hindi po nangangahulugan na kapag kayo ay nakikristo na, hindi na importante ang iyong edukasyon, ang iyong karir, ang iyong trabaho, ang lahat. Pero kung ikukumpara mo ang ginagawa natin sa mundong ito, kung ikukumpara mo sa buhay na walang hanggan, sa eternity, whatever we are accomplishing now, compared with eternity, ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan yun kasi ibig sabihin po, ang ginagawa natin ngayon ay bagamat importante sa ating pamilya, importante sa ating ministry, importante sa ating mga anak, yan po ay walang kabuluhan kung diyan lamang tayo nakatuon. So yun po ang pinapaliwanag ni Pablo, kung doon tayo nakatuon sa bagay na temporal dito sa mundong ito. Ang lahat sa mundong ito ay temporal. Sandali lamang yan. Bagamat kailangan natin magtrabaho, kailangan natin bumili ng mga gamit, ang iba nga, merong mga sasakyan, merong mga bahay, hindi natin sinasabi po na yaan ay masama. Pero kung diyan nakatuon tayo, ang sabi, walang kabuluhan. Sinasabi ni Pablo, anumang bagay sa mundong ito, walang saysay, walang kabuluhan compared sa inyong eternity. So what I'm saying po, ang gusto ko maintindihan nyo, malaman nyo na yes, magtrabaho tayo. Yes, mag-asawa tayo. Yes, magkaroon tayo ng relationship. But think about your eternity. Alalahanin nyo ang buhay na walang hanggan. Dahil lahat tayo ay panandalian lamang sa mundong ito. Hindi tayo tatagal. Bagamat sabihin natin tayo mabuhay pa ng 80 years old, 70 years old, umabot pa ng 100, compared dahil meron tayong patutunguhan. Okay? One day po, ito po, hindi na ako nag-aalanganin sabihin sa inyo, one day, we will all die. Mamamatay tayo. Walang makakaligtas dyan. Unless bumalik na ang Panginoon, kunin tayong lahat. So, importante po na paghandaan. Kasi marami akong tinatanong sa mga tao kasi, handa ka na ba? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kayo po na nandito, sa kabila po ng pagpaliwanag ni Pastor Alvin sa mga Bible studies nyo, dapat alam nyo na, malinaw na sa inyo, saan kayo pupunta kung ano man mangyari. Hindi natin siguro ang ating buhay, tumawid lamang tayo dyan, maaaring may mangyari, o hindi na tayo magising, o inatake na tayo. Ang buhay po natin ay very fragile, maikli lamang. Hindi natin hawak yan. So ang kasigurahan po ay kailangan hanapin ng tao. Kaya ang sinasabi, walang kabuluhan. Walang kabuluhan yan kung yun lang inaatupag mo yung pang sa ngayon. Wala yung eternity natin. Kaya ipinapangaral po natin, iginigiit natin. Ang sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, iginigiit ko sa inyo, wag na. Makita sa buhay natin ang pagbabago. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Lahat daw tayo ay ilaw ng sandaigdigan. Kung tayo ay ilaw ng sandaigdigan, kung hindi tama ang ating pinapamuhay, ano ang pinoproject natin? Ano ang binibigay nating liwanag? Kailangan iba. Kailangan hindi na katulad ng ating buhay. Kailangan iniiwan na natin ang dating buhay na masama, hindi makadiyos, karumal-dumal. Yun ang sinasabi ni Pablo, iginigiit ko. Sabi ng mga ibang translation, sa pangalan ng Panginoon, itong inuutos ko, ito ang dapat niyong gawin. Ang Biblia po ay hindi nagmumungkahi. Binibigay sa atin ng kautusan. Ibinibigay sa atin ng mga nararapat para tayo ay talagang maging matatag. Walang kabuluhan. So ang tanong ko sa inyo, ano ang mga bagay na walang kabuluhan ginagawa niyo ngayon? Walang kabuluhan, ibig sabihin doon lang kayo nakakonsentrate. Doon lang kayo nakafocus. Doon niyo lamang binibigay ang inyong atensyon, ang inyong oras. Bigyan niyo po ng puwang ang Panginoon sa inyong buhay. Bigyan niyo ng pagkakataon na ang salita ng Panginoon ay mamuhay sa inyo. Tumibok sa ating puso. Kasi anuman po, basahin niyo, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Walang saysay. Dahil one day po, iiwanan natin ang lahat sa mundong ito. Iiwanan natin. So pinagpala tayo sa magandang lugar na ito. Pero meron pang mas magandang pangako ang Panginoon na kalalagyan natin. Hindi na tayo kagaya ng dati. Makita nila. Ako nga po
Kahit pag may masalubong ako, bago ko pa siya makausap, bago ko pa siya makamayan, makilala, di ba na-experience nyo, parang kilala nyo, parang ano to, parang Kristiyano to. Iba siyang kumilos, iba siyang magsalita, iba siyang umasta. Ganon dapat ang nakikita nila sa atin, hindi kagaya. Ang sabi, huwag na kayong kagaya ng mga hindi mananampalataya. Yun ang ating puputulin na ngayon. Makikitungo pa rin tayo sa kanila. May iba, kailangan kasi ibahagi natin ang magandang balita. Pero ang kanilang mga gawain, hindi na tayo kaisa. Okay? So nakikita niyo po ang tindi ng katuruan ng Efeso. Matindi po yan. Kaya masalamat sa inalagay yan sa puso ni Pastor Alvin na madidinig niyan Sunday after Sunday. Yan ang ipapangaral sa atin. Kasi kailangan natin malaman ang mga bagay na yan. Okay? Bakit hindi na tayo kailangan kagaya ng mga tao sa mundong ito? Ang sabi sa verse 18 ngayon, dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. Ngayon, tignan niyo po ang ating scripture. Ito ay nagsasalita sa inyong mga nakaraan. This is talking about our past. Yung ating nakaraan. Di ba dati tayo, madilim ang ating pangunawa sa mga spiritual na bagay? Isipin nyo, balikan nyo yung mga nakaraan yung taon. Naging interesado ba kagad kayo sa Bible? Naging interesado ba kagad kayo sa mga gawain ng simbahan? Naging interesado ba kayo kagad sa mga bagay na maka-Diyos? Di ba? It took a while. Kasi nga, nadiliman tayo. Ang sabi, yan ang kondisyon natin before. Madilim ang ating isipan sa pag-unawa ng mga spiritual na bagay. Sa akin po, bago ko na-attract sa salita ng Panginoon, ang dami pong pinagdaanan. Nire-resist ko po yan. Pinapagtawanan ko ang mga Kristiyano, pinapagtawanan ko ang mga mananampalataya. Akala ko talaga totoo nga na sila yung mga baliw. Kasi sarado, nadiliman po. Ako'y nadiliman ang aking isipan sa mga spiritual na bagay. Kaya kayo, ngayon, ay hindi na kayo nadiliman. Nanay, hindi na kayo nadiliman, maliwanag na. Naiintindihan niyo na mga spiritual na bagay. Kaya ang sabi, kaya yun ang isang dahilan, kaya inuutos sa atin, huwag niyo na kasi yung ginagaya niyo, madilim ang kanilang pag-iisip sa mga spiritual na bagay. Alam niyo po ang nangyari sa atin, kaya tayo na born again, tinulungan tayo ng Diyos. Kaya nga malinaw na malinaw ang sinasabi ng Biblia, walang makakalapit sa Diyos, kundi siya ay akayin ng Diyos. Walang makakalapit kay Jesus. Ang Diyos ang pumili. Ang Diyos ang tumatawag. Ang Diyos ang naghihirang. Ano po ang sinasabi? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Bakit tayo nakakilala sa Panginoon? Bakit nabuksan ang ating isipan na dati ay puro dilim, madilim? Ngayon, nung tinulungan tayo ng Diyos, binuksan niya ang ating puso, naging malinaw ang ating pag-iisip. Pinadala niya sa atin ang Holy Spirit. Ngayon, ang lahat ay nag-iiba. Very interesting. Kaya obserbahan niyo po ang mga nangyayari dito sa gawain sa DOCC Pampanga. Nakakataka, sabi ko, doon sa ibang lugar, ang hirap magyaya, ang hirap mag-imbita sa mga gawain. Pero dito po, araw-araw may gawain. It's prayer meeting, intentional discipleship, o Bible studies, or home visitation. Bakit? Sa kanila po kasi hindi na madilim ang spiritual na bagay. Malinaw na. Malinaw na, kaya meron ng excitement. Kaya nga nakikita ko yung mga picture dito, gabi-gabi nagkakaroon ng gawain. Kahit bumabagyo, kahit na mainit, kahit ma-traffic. Kasi nga, nalinawan na. Ito po ang maganda. Kung sa inyo po, kung nagtataka kayo, ako ba ay Kristiyano? Ako ba ay talagang born again? Ako ba ay talagang anak na ng Diyos? Ito po ang sagot. Ito po ang test. Tignan nyo kung meron kayong spiritual hunger. Kung kayo ay gutom sa mga spiritual na bagay. Kung kayo ay nauuhaw sa salita ng Panginoon. Kung pag sinabing may gawain, excited kayo. Kung ano man ang sinasabi ng Biblia, gusto nyong basahin, gusto nyong unawain, gusto nyong malaman. Yun po ang isang ebidensya na kayo ay born again. Kung nagtatanong pa kayo, kung nakikita nyo ang hunger, meron kayong kagustuhan sa mga spiritual na bagay na dating madilim. Ang sabi, madilim sila. Madilim, na puno sila ng kadiliman.
Pag sinasabi po kasi ng Biblia, pag binanggit ng Biblia ang madilim, kadiliman, o sa English, darkness, it relates to sin. Kasalanan, impluensya ng kaaway, impluensya ng demonyo, impluensya ni Satanas, mga gawain ni Satanas. Lahat po yan ay mga gawain ng kadiliman. Kung ang isang tao ay wala kay Kristo, nababalot siya ng kadiliman. Kaya analyze that. Ang mga wala kay Kristo, nababalot ng kadiliman, nababalot ng kasalanan, ng impluensya ni Satanas. Kaya sa kanila, ang spiritual na bagay ay hindi nila naiintindihan. Ngayon, naiintindihan kahit tinulungan tayo ng Diyos. Kaya po, sa bawat Kristiyano po ay wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong dapat na itaas sa ating pagka-born again. Yes, tinulungan tayo ng mga tao. Tinulungan tayo ng mga pastor, ng mga evangelist, tinulungan tayo. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Pinadala niya yung mga tao. Pinadala niya ang mga ngaral, mga nagtuturo. Kasi ang Diyos ang gumalaw sa inyo. Marami sa inyo, iba't ibang lugar ang nangyari. Dinala kayo ng Panginoon kasi hawak ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Yan po ang tandaan natin. Everything is under the control of God. Walang isang langaw na namatay na outside God's control, providential control. Ang sabi niya, lahat. Walang mahuhulog na ibon na hindi alam ng mahal na Ama. Ibig sabihin po, every details, lahat ng detalye sa inyong buhay, ay ginagamit ng Panginoon, ginawa niya yon para kayo makarating dito, para kayo makakilala, para kayo ay mabahaginan ng Ebanghelyo. So, kanino ang papuri? Sa Diyos lagi. Diyos ang gumagawa. Ang sabi ng Bible, the author of salvation is God. Kaya, ang mga spiritual na yon ay hindi natin naiintindihan. Ngayon ay malinaw na dapat. Ask yourself, ako ba paggising ko, anong unahin ko? Anong una kong hahanapin? Ang cellphone? Ang gadget? Ang TV? Ngayon, kung ganun lagi ang nangyayari sa inyo, ang priority ay mga makamundong bagay, I'm not saying po na itapon ang mga telepono, mga gadget, kailangan natin yan. Pero kung yun ang priority natin sa araw-araw, yes, baka meron pang kadiliman sa atin na bumabalot sa atin na ang mga spiritual na bagay ay hindi pa natin priority. So, ask yourself. Ito pa nakakatakot. Ang sabi, nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Okay, so kaya nga, hindi nyo nagagayahin ng mga taong hindi mananampalataya kasi malayo sila sa buhay na ibinigay ng Diyos. So ngayon po, na-born again tayo, binigyan na tayo ng bagong buhay. Kaya nga bago na tayong nilalang. So, lakaran natin ang bagong buhay, ang bagong daan na binigay sa atin ng Panginoon. So, tignan nyo po, suriin nyo maigi. Buhay, pinagkaloob ng Diyos. Buhay na ipinagkaloob ng Diyos. God will give you a new opportunity, new life, bagong buhay, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos yun. So, hindi ba kayo hindi ba kayo ma-excite na binigyan ako ng bagong katangian, bagong pangalan, bagong katayuan sa Panginoon, bagong buhay. Instantly, you're a new creation because the Spirit of God is now in you. Binigay kaagad sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, kaya kailangan baguhin na natin, tumahak na tayo. Okay? So, di ba naiintindihan natin, dapat alam na natin na ang buhay ay galing sa Diyos, lahat ng buhay. Lahat tayo. So, merong common grace na sinasabi lahat ng tao ay binibiyayaan niya. Kaya mananampalataya o hindi, nakakaramdam ng biyaya ng araw, ng ulan, ng hangin. Lahat tayo ay nakakakain. Pero merong special na grace binibigay sa mga mananampalataya. Yun ay bagong buhay. Kung naman ang mangyari sa inyo, may buhay na walang hanggan. Kaya yung mga taong wala, yung dati tayo malayo, sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos ay ito na ang sitwasyon nito. Bagong buhay na po. Bagong buhay na. Bagong buhay na. Huwag na yung nakaraan. Huwag na yung mga dating buhay natin. Ito pa ang isa nakakatakot. Ang sabi, dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Okay. So, ang isang taong mangmang,
Hindi sinabing walang edukasyon, walang intelektual. Anumang pong achievement ng tao sa mundong ito, kahit may doctorate degree, may university degree, compared po sa kaalaman tungkol sa kaharian ng Diyos, yon ay kamangmangan. Sabi ng Bible, it's foolishness. Kung ang iniisip mo ay tungkol lamang sa mundong ito, it's foolishness, kamangmangan. Dahil sinasabi sa mga katuruan ng kawikaan, lahat ito ay kamangmangan. Ang taong napupuno ng revelation ng Panginoon, ng liwanag na sa ating Panginoon ay pinagpala. Okay? So anong iiwasan nating mga bating buhay? Yung mga taong madilim ang kanilang mga bagay tungkol sa spiritual. Madilim ang kanilang pananaw, madilim ang kanilang interest. Wala sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos. At may katigasan ang kanilang puso. Okay? I'd like to make this clear po. Sa Kristiyano po, sa ating pong mga mananampalataya, ang isa pong another evidence na kayo talagang born again, kayo na kay Kristo, ang puso niyo po ay mababa. Mababa. Tumatanggap kayo ng katuruan. Tumatanggap kayo ng pagwawasto. Kung yan ay hindi, there is a problem. Now you have to ask yourself, bakit ako nanggigigil kung ako'y tinatama? Kung ako'y dinidisiplina? Bakit ako ayoko nagre-resist ako pag ako'y kinakounsel ni pastor? Ang sabi diyan, matigas ang puso ng mga taong hindi pa Kristiyano, wala kay Kristo. Kaya tayo po mababa, hindi na matigas ang puso. Isa yan sa binago ng Diyos. Ang mga taong na born again, pinalambot niya ang puso. Kaya hindi na tayo matigas. At tinatanggap na natin ang correction sa Panginoon. Tinatanggap na natin ang correction sa bawat isa. Lahat po naman tayo ay hindi perfect. So sometimes we need to be counseled by a fellow brother or a sister, mga kapatiran. Pwede tayong payuhan, paalalahanan. Hindi na dapat nananatili ang katigasan ng puso. So this is a description po ng past nyo. Dapat nakaraan na yan. So I am confessing that's my past. Madilim ang aking pananaw, kaisipan sa mga spiritual na bagay. Malayo ako sa buhay na binigay ng Diyos. Matigas ang aking puso. Ako po ay mangmang noon. Kahit marami akong nabasa, marami akong na-accomplish na, kasi wala doon ang kaharian ng Diyos. So sana po nakukuha nyo ang sinasabi ng Book of Ephesians, matindi. Matindi po. Ito pa ang nakakaano. Sabi, nawalan sila ng kahihiyan. Kaya nawili sila sa kahalayan. At laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Nawalan sila ng kahihiyan. Ito bang nangyayari? You're watching television, marami kayong napapanood. Na nung dati ay hindi natin ginagawa na bago na mga kultura ng Pilipino ngayon di ba? Ang dati, hindi kayo pwedeng mag-holding hands, hindi kayo pwedeng maghalikan kung kayo ay hindi kasal. Pero ngayon, napansin nyo na iba na ang kultura ng Pilipinos. Noon ay bawal yon. Hindi pinapayagan ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola. Bakit? Nawala na sila ng kahihiyan. Hindi na nahihiya ang mga tao ngayon na magsama ng hindi kasal. Hindi na nahihiya ang mga tao ngayon na nagsasama sila na walang basbas ng kasal. Yun po ang nakakatakot na nangyari. Nawawala na ang hiya. I don't care anymore. Kahit anong sabihin mo sa akin. Kahit sabihin mo makasalanan ako. I don't care. Hindi na ako nahihiya. Dating tinatago natin ang mga bagay na kasamaan. Ngayon lantado na. Hindi niyo ba napapansin sa mga nagtatrabaho dito? Pag Monday, anong pinagkukwentuhan nila? Ang mga kalokohang ginawa during the weekend. Ang mga pinuntahang, mga dapat hindi puntahan. Ang mga pinanood na hindi dapat pinanood. Dati hindi natin pinapag-usapan yan. Ngayon, pinapag-usapan ang sabi, nawalan na sila ng kahihiyan. Yung mga bagay na bawal, hindi maka-Diyos, nakakahiya. Ano ngayon ang pinapalakpakan ng mga Pilipinos? Ano ang pinapalakpakan natin? Sino ang mga matatanyag sa show business? Yung mga taong hindi na nahihiya na ilantad ang kanilang kasarian. Ang tunay na kasarian. Ako po ay nakikita nyo kung lalaki, ngayon ako ay babae na.
ang babae, ako'y nagiging lalaki. Hindi na sila nahihiya na dati tinatago natin. Nakakatakot po yun pag dumating ang pagkakataon na marami ka nang ginagawang kasalanan, hindi ka na nahihiya kahit anong sabihin. Look at the Facebook. It's full of posts ng mga kahalayan, ng mga bagay na tinatago nun ngayon, inilalantad na. May mga pictures na naglalasingan, kung ano-anong mga ginagawa. Hindi na nila ikinakahiya ang mga bagay na yon. Nawili na sila sa kahalayan, immoralidad, nawili na. Yun na ang pinapanood, yun na ang pinapagkwentuhan. Ngayon, katanggap-tanggap na. Sa simbahan po, ito pinapangaral natin ang tamang pamumuhay. Hindi po tayo mag-aatubili. Si Pastor Alvin hindi mag-aatubiling address ang mga kasalanan. Kung kailangan pong ipangaral yan sa pulpito, ipapangaral yan. Hindi tayo mag-aalinlangan. Kasi ayaw nating matikman ng mga taong to na walang nagtuturo sa kanila. Hindi na sila nahihiya. Hindi na sila nahihiya. Kaya ang mga bagay sa buhay natin ay dapat walang matatawag na kahiya-hiya na although malakas ang loob natin gawin. Kasi yan ang ginagawa ng kasalanan, yun ang ginagawa ni Satanas. Aalisin ang iyong takot sa Diyos. Aalisin ang iyong kahihiyan. Delikado po yun pagka kayo ay hindi na nag-aalinlangang gumawa ng kasalanan. Hindi kayo nag-aalinlangang gawin ang gusto ninyong gawin. Hindi na kayo nahihiya. Ipinapahiwatig nyo, ipinaparangal nyo, ipinopost nyo. Everyone knows. Okay? Ang mga bagay na bawal noon, ngayon, ay tinatanggap na sa bansang ito. Na noon ay very conservative ang mga Pilipinos noon. Very religious. Pero ngayon, nag-iba. Nag-iba na po. Kasi nakakatakot na. Yan po ang umiiral na kasalanan. Pero kailangan salamat sa simbahan na tumatayo pa rin matatag. Sa simbahang nangangaral pa rin ng tamang katwiran, ng kabutihan, pinapangaral lang ang tamang moralidad, ang tamang pag-address ng mga bagay na hindi dapat. Okay? So wag po kayong makibahagi sa alam nyong mali. Wag nyong palakpakan, wag nyong i-follow, wag nyong sundan, wag nyong i-like ang anumang bagay, ang anumang tao na mali ang pamumuhay. Do not. Kasi magiging kabilang tayo doon na nawili na sila sa kahalayan. Mahalay ang mga napapanood natin sa TV. Mga mahalay ang nakikita natin sa YouTube. Mahalay ang nakikita natin iba sa mga Facebook. Huwag tayo makibahagi doon. Dapat tayo ay maging sensitive. Hindi sa akin pwede yan. Hindi ko pwedeng manoonin yan. Ito pa ang isa nakakatakot. Laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Hindi na nahihiya, sabik na gawin yon. Para bang paggising ng umaga, galing lamang kagabi, Biyernes, galing lamang sa bahay aliwan, kung ano man sa mga bars, doon sila galing. Paggising ng umaga, saan tayo pupunta ngayon? Saan ang lakad ngayon? Saan tayo merong kasayahan? Saan tayo magkakaroon ng kaaliwan? Yun ang sinasabi, ang tao ngayon, sabik gumawa ng karumihan. Saan tayo pwedeng magsugal? Saan tayo pwedeng sumama sa mga gawaing may kasayahan? Saan tayo mga lugar na mga popular? Sabik na sabik. Kayo pa ba ay hindi na, ito po ay reflection ng mga nakaraan. Kung dati ganyan tayo, kaya ang sabi ni Pablo, di ba kayo nagtataka ang Book of Ephesians ay kailangan pang ituro ito sa mga Kristiyano na, sa mga mananampalataya na. Dapat maalis na ang kasabikan natin sa karumihan. Sabik na tayo sa salita ng Panginoon. Sa salita, sa Biblia, sa mga katuruan, sa mga gawain ng church. Kaya nakikita naman sa mga miyembro ng church dito, yung mga bagay niyo, sabik sila. Kaya nga nakakatuwa pagka sinabi ni Pastor Alvin na may gawain tayo, o mamaya meron tayong intentional discipleship, o meron tayong bibisitahin, meron tayong Bible study, yun ang kinakasabikan, hindi na karumihan. At yan ay nakikita sa inyong mga buhay. So yun po ang pinapangaral natin sa inyo. Huwag nang gayahin ang mga tao noon. Huwag niyo nang balikan ang dating buhay. Huwag na kayong masabik sa mga bagay na marumi, immoralidad.
masama. Okay? Ang sabi ngayon, ito ang final warning. Hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. Hindi ganyan ang natutunan nyo. Yung mga hindi na kayo nahihiya, mga karumihan, mga karumal-dumal. Ito na dapat ang nagpapahiwatig sa inyo. Hindi ituturo yan ng Bible. Hindi encourage yan. Hindi encourage yan ng sinumang namumuno sa simbahan. Hindi ipinapangaral yan. Ang pinapangaral ay ang katuruan ni Kristo. Okay? Pag sinabi pong katuruan ni Kristo, yung pong mga nababasa natin sa Bible. Kaya lahat po tayo ay magkaroon ng kauhawan. So doon po sa mga wala pang Bible studies, speak to Pastor Alvin or Sister Leslie para malaman nyo saan ba ako pwedeng dumalo ng Bible study. Saan ba ako pwedeng sumama sa gawain ng Panginoon? Kasi doon nyo matututunan ang mga katuruan ni Kristo. Ang katuruan ni Kristo ay kabanalan, kababaang loob, kapuri-puring bagay, mga bagay na nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Yaan ay natutunan sa Biblia. Wala na po kayo malalaman, madidinig na tamang katuruan outside the Scripture. Dahil ang Biblia po, ang salita ng Panginoon, ang ating authority in faith and practice. Ibig sabihin, ito ang ating autoridad sa ating pamumuhay at sa ating pananampalataya. So sana po sa mensaheng ito na intindihan natin, balikan po natin ang verse 18. Sa pangalan ng Panginoon, iginigiit sa bawat isa sa atin, huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nananampalataya. Huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong wala sa Diyos. Huwag na kayong mamuhay, gayahin ang mga nasa mundong ito. Huwag na, ang sabi. Ang sabi dito, ang tindi nga ng ginamit, iginigiit ko, pinupursigi ko, sinasabi ko sa inyo, inuutos ko sa inyo. Hindi po ito pinapakiusap. So, ngayon po, dumako tayo sa mga pagkakataon to, sa kabila po ng mensaheng ito. Sino po ang na-challenge sa inyo? Sino ang nag-aalanganin pa sa kanilang pananampalataya? Sino ang nagsasabing, kailangan ko po ng panalangin? Kailangan ko po ng mga bagay na dapat ko pang maintindihan. So, tatawagin po natin ang worship team. Pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon to be in the front. Ipagdadasal namin kayo ni Pastor Alvin. Kasi kailangan natin ang tamang reaksyon sa mensaheng ito. Naramdaman ko po, nadinig ko na po na ang dati kong buhay, hindi ko na dapat balikan. Pero ako po ay marami pang atraksyon sa nakaraan ko. Marami pa akong atraksyon sa mga kaibigan ko na hindi na nararapat. Kung kayo po ay nang-aalanganin pa sa ganyan, kung kayo po ay nagtatanong pa, ano po ang dapat kong gawin? Maaring umpisahan natin yun sa panalangin. So we'll invite everyone who needs prayer. Kung sino po ang merong pangangailangan na dasal. Hindi lamang po yan. Iniimbitahan din namin habang umaawit po ang ating worship team, kung ano man ang pangangailangan nyo sa buhay nyo. Any prayer needs, we ask you to be in the front. We'll pray for you. And lastly po, kung kayo ay wala pa na kay Kristo, bagamat halos lahat ng nandito ay na kay Kristo na. Okay? Importante po na kayo ay may relasyon kay Kristo. Kung hindi pa malinaw, kung hindi pa talaga nag-highlight sa inyo ang kabutihan ng Diyos, kung hindi pa nakikita sa buhay ninyo ang katuruan ni Kristo, this is an opportunity na we'll pray with you, we'll pray with one another. Kailangan natin ng panalangin. Ito po ang pagkakataon na huwag kayong mag-atubili. Ano man ang prayer needs nyo, ano man ang pangangailangan, ano man ang sitwasyon sa buhay nyo, let's pray habang umaawit po ang ating worship team. We'll pray with one another. Kailangan nyo ang Diyos. It's not us. We're not gonna change you. So come in front if you need prayer, any guidance, any direction, anything sa ating Panginoon upang ang buhay natin ay maging matuwid. Hindi natin kayang harapin ito, hindi natin kayang tugunan ang mga bagay ito. Kailangan natin ang Diyos.
Huwag kayong, sabi nga, huwag tayong mahihiya. Huwag tayong mag-aatubili na tumawag sa Panginoon. Ito po ang pagkakataon nyo. Lumapit tayo. Papanalangin namin kayo. Ilalapit natin sa Diyos ang inyong mga hinaing, ang inyong mga kailangan. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ang bawat isa. Okay? So, we'll do that po.